So nung nakasalubong ko siya sa Broadway, nagulat na lang ako kasi sabi niya, Daddy Lou, napalingon tayo. Yung pala guys, ang kababayan natin ito, na talaga naglakas ng loob siya na pumunta ng Canada. Alam niyo ba kung anong pasok niya? Tourist lang po. Kasama yung asawa niya, napakalakas ng loob. At siya ay naghanap ng work. Meron siyang mga idea dahil lagi siya nanonood. Nagkaroon kaagad siya ng trade test. Yan, happy weekends mga kababayan natin. Batiin ko lang muna mga OFW natin, mga kababayan natin sa lahat ng sulok ng mundo. At lalo-lalo na yung mga papunta na rito, yung mga nakarating na. Welcome sa Canada. At yung mga parating pa lang, good luck sa inyo. At yung mga nag-a-apply, stay tuned kayo. Kasi marami kayong matututunan sa channel na to. Kagaya nga itong pinag-uusapan natin, itong Pilipino na to, na nakasalubong lang natin. At naghanap siya ng work permit dito sa Canada. At ano ba ang nangyari? Ay, napakaganda. Pero bago yan, bago natin pagpatuloy ang ating balitaktakan, kung bago ka sa channel na to, click mo na yung subscriber button para makasama ka sa miyembro ni Daddy Lou Vlogs, makasama ka sa biyahe ni Daddy Lou. At of course, huwag niyong kalimutan, pindutin niyang notification bell para pag may mga ganitong biglaan dumating sa Canada, ma-share yung mga buhay nila, updated ka. At syempre, huwag niyong kalimutan i-share para sa kababayan natin na mga hindi natin kagrupo o mga hindi ka Daddy Lou Vlogs natin, makarating yung mga balitang ganito na napakaganda. Okay guys? How to apply? Paano ba ang pag-a-apply? Meron po tayong mga video niya kung paano pag-a-apply. Nandiyan na po lahat yung mga video sa mga lumang video natin. Panoorin niyo yun ng mga paano pag-a-apply. At syempre, kung nanood kayo ng live ko kahapon, nandun po sinasabi ko po yung foundation na mga pag-a-apply sa Canada. Kung ikaw ay balak mag-apply sa Canada, kailangan ay huwag pong paura-urada. Ang kailangan po natin ay foundation, solid foundation. Ano po ba itong mga solid foundation na sinasabi ni Daddy Lou Vlogs? Ito po ay pinaplano. Kagaya po ng halimbawa, kung ang target po natin pagiging welder, ay di kumuha po tayo ng experience bilang welder. Kumuha po tayo ng mga certification, mag-training po tayo. And then, pang-apat, kung meron po tayong opening na malapit din sa bansa natin Pilipinas, lalo na kung nasa ibang bansa ka na, magandang ano na po yan, pundasyon. Yan po yung sinasabi natin. Kagaya po dito sinasabi natin, kababayan natin, na nakasalubong natin sa Broadway. O sige, kikwento ko sa inyo yung nangyari. Ang nangyari po ay ganito. Naglalakad po tayo, papunta tayo sa bangko. Palabas na pala ako ng bangko, papasok sila ng bangko. So, kukuha po sila ng mga... mag-o-open sila ng account para na sa ganon. Siyempre, kung magtatrabaho ka sa Canada, kailangan mo yan. Nagulat nga po tayo dahil nakilala tayo. At nung time na yon, tinanong ko siya. Siya po pala ay tourist lang po ang pasok niya. Dahil napakalakas ng kanyang... matapang po siya Ika nga, kabilib-bilib. At napakalakas ng loob niya. Yun lamang po naging basihan niya, yung panonood sa atin, na naglakas na siya ng loob dahil nga po sabi nga niya, napakalayo ng probinsya niya, taga-Bataan siya. At pagdating sa applyan, medyo nahihirapan siya kasi po ang kasabay niya palagi itong mga OFW natin na mahahaba na experience. So, sa madaling salita, nag-decide siya na talaga pumunta na ng Canada bilang tourist. Malakas po ang loob niya. Meron siyang baon. May baon siyang kakayanan. So, yun po yun, So, ngayon, nagkaroon siya ng trade test dun sa tinuro natin na employer at napakaganda na naging resulta. Waiting na po siya ngayon para sa kanyang work permit. Ngayon, sa susunod po na video natin, sa susunod pong video natin, iharap natin siya sa inyo para may bahagi niya kung ano po ba naging journey niya, naging struggle niya sa pag-apply bilang tourist. Ano po ba ang hinihanda niya? Nangailangan ba ng pera? Ano po ba kailangan? So, maganda po yan. Sa susunod po yan, pinapromise ko ngayong week na to. Kaya handa ko siya na maiharap sa inyo para na sa ganon ay magkaroon kayo ng another na inspirasyon na kababayan natin. Kasi po napakalakas ng loob. Dito nga po, nagkaroon po ng birthday nung nakaraang linggo dito sa Yorkton. At mga kababayan natin talagang nagugulat sa kalakasan ng loob niya. Talagang napakalakas ng loob niya. Imagine nyo, tourist. Diba? And then maghahanap siya. Pero maganda yung pinuntahan niya kasi dito po sa lugar ni Daddy Lou Vlogs. Dito sa Yorkton. Okay. Dito naman po sa company ko,
ibang kwento naman to. Another inspiration naman po itong kwento na to. Ito po ay yung aming plant manager namin. Yung siya po yung pinakang big boss dito sa plant na to. At taga saan po siya? Taga India. Ito po yung kwento ng kanya naging kasaysayan ng buhay niya. Huwag kang aalis kasi ito po malaking factor ito, malaking bagay ito para sa iyo. Itong naging buhay niya, no? Kung talagang titingnan mo mabuti kung bakit siya nakarating dito. So nagtatrabaho po siya sa India. Dito sa company ko sa LDC kasi maraming branches po ito. Iisa-isahin natin yung branches na ito, ano, para malaman niyo kung saan-saan pa meron. Laging stepping stone. So yun po yung foundation. Kailangan meron po tayo laging stepping stone. Nagtatrabaho siya sa India, sa LDC company, and then nagpunta siya sa Indonesia kasi meron din pong branch sa Indonesia. Ngayon po, yung pala, nag-aabang-abang na rin siya ng mag-opening dito sa Yorkton. Kagaya nga po ng sinasabi ko, napakalaking expansion ng darating dito sa amin. So, napakaraming tao nang kukunin. So, ngayon, nung nagkaroon nito, nung wala pang expansion to, nung nag-apply siya, nagkaroon lang ng opening at kinuha siya. Ngayon, naging maganda yung promotion niya. Isang taon lang, naging promote siya, na-promote. Mabilis yung promotion niya kasi tayo po mga Asian, magagaling naman po tayo pagdating sa ganyan eh. So maganda yung naging takbo ng karir niya at naging ano na nga siya, naging plant manager siya, no? Parang malaking big boss na siya, no? Ngayon, yun po isa sa mga pamamaraan na sinasabi ko. Magkaroon po tayo ng sistema na gano'n, stepping stone. Kagaya nga po kung halimbawa welder tayo, di kumuha po tayo ng working experience, di ba? Magtrabaho po tayo, kumuha po tayo ng mga training certificate. At tapos, kung merong available sa malapit sa bansa sa atin na pwede ka makakuha pa ng overseas na experience, why not? China, Indonesia, Batam, sa mga malalapit lang, overseas na yan. Malaking bagay na yan, guys, ano? So, yun po ang foundation. So, ito po yung sinasabi ko, ito yung mga branches nila ng company ko na LDC. Dahil nag-expand sila ngayon, ang expansion po nila napakalaki, napakarami tao kukunin. Good luck sa inyong lahat, ano? Hindi naman lahat yan napipili, pero malaking bagay na rin ito kahit pa paano meron kayong pointers. Kasi po, napakahirap din ang wala kayong sinusundan. At natutuwa ako doon sa mga kababayan natin na sumusunod talaga dahil nagtagumpay na sila, nandito na sila ngayon sa Canada. Yung iba po nandito sa Yorkton, yung iba nasa ibang province. So good job sa inyo, guys. Malaking bagay yung ginagawa niyong pagsunod, iintindi dito sa vlog na to. Kasi po ang buod talaga ng vlog na ito ay para lang i-guide kayo. Opo, i-guide lang po kayo, hindi po tayo consultant. I-guide lang po kayo at ma-inspire. Yun lang po ang buod nitong vlog ni Daddy Lou Vlogs. Ano po, at konting tips and advice lang ganun para magkaroon lang kayo ng giya or guide. Ano-ano ba ang mga bansa na meron sila sa buong mundo? Meron po sila sa Vietnam. Meron po sila sa hiring po sa Vietnam. Ito po mga sinasabi kong bansa na to, hiring sila sa Vietnam, sa Bangkok, Thailand. Meron po sila niyan. I-search nyo lang po yung company na LDC company, ano? Louis and Dreyfus Company. At matatagpuan nyo sa description box. Kung hindi nyo makita sa description box nito, sa mga nakaraang video natin, nandun yan. Malaysia. Sa Malaysia po, napakaraming hiring nila sa iba't ibang lugar sa Malaysia. Indonesia, marami rin po, ano? At saka sa Australia. Yan, meron sila sa Australia. Malapit lang sa Pilipinas yan, 3 hours lang. At sa Singapore. Yan, no? Sa Singapore po, meron sila. Yung po mga nagbabalak na mag-apply sa Canada, na sinasabi ko nga po, kung nanood kayo sa live, kailangan nyo po ng foundation. Kailangan nyo po ng foundation, stepping stone, solid. Solid talagang kailangan nyo. Hindi po pwede tayo mag-a-apply nang wala yung experience natin ko konti, kung wala tayong training. Wala pa tayong mga training certificate. So, kailangan po yan. Hindi ko po sinasabi rito yung mga edukasyon, ha. Ang sinasabi ko po rito, yung mga working experience, tsaka mga certificate nyo na makukuha nyo sa TESDA. Ang education po, iyan naman po laging high school lang po yan or ALS, di ba? Yun lang naman po pinag-uusapan dyan eh. Kasi kung professional ka naman, halimbawa naman professional, ibang usapan naman yan. Professional ka na darating dito, ibang usapan yan. Sa next vlog natin pag-uusapan yan. Kung paano ka
makakapag-adjust at makakakita ng ganitong klase ng company, na magagandang company, na ika nga, kahit na sabihin natin na professional ka, na hindi mo kaya kunin yung sahod na yun sa scoop mo, ay dito makukuha mo. So hindi lang po yan na magiging magiging company na pwede nyo ma-applyan. Meron pa pong iba sa susunod, kaya stay tuned po kayo. Stay tuned kayo dito sa kay Daddy Lou Vlog, kasi meron pa po tayong ibang mga pasabog na darating. So yan guys, so I hope mag-stay tuned kayo at abangan nyo yung next vlog natin. Hahagilapin natin yung tao na yan, kikidnapin natin para na sa ganun nandito siya at may harap ko sa inyo. Okay, goodbye and God bless. Good luck! We love you all. At yung mga nandito na sa Canada, God bless and welcome to Canada. God bless. We love you all. Daddy Lou signing out.